sa panahon ng kaligtasan. Sapagkat hindi pa tatagalin ng Diyos ang buhay ng tao sapagkat makalaman ang tao. Kaya kailangan nga na lagi tayong lumapit araw-araw sa Diyos, hindi lang sa panahon ng Sabat o sa panahon pa man ng ano pa man ang may pangangailangan, no? Hindi dapat araw-araw, no? Oras, kung pwede nga, oras-oras na lagi nating i-surrender o ilapit sa Diyos ang ating mga sarili. Okay. Ang tanong naman, kung masisira ang kaligtasan, ano ang kahinatnan ng lahat ng tao? No, kung masisira o mag-close na ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Hesus para sa atin. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang kahinatnan ng lahat ng tao? Okay, sagot. Pahayag o Revelation 22 verse 11. Sinabi diyan, magpapatuloy sa pagpapakasama ang masama, no? Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi, ngunit ang mabubuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Sa panahon pala ng close na ang kaligtasan, ay lahat pala ng tao na masasama, sila ay magpapakasama at yung mga marurumi ay magpapakarumi na sapagkat wala na yung kaligtasan, no? Close na yung kaligtasan, kaya yung mga mabubuti, sila ay magpapatuloy at yung mga banal, no? Sa panahong yan. Ngayon, kung ang tao ay hindi lalapit sa Diyos sa araw ng kaligtasan, ano ang kanyang kahinatnan, no? Kung ang tao ay hindi lalapit sa Diyos sa araw ng kaligtasan, ano ang kanyang kahinatnan? Ano kaya ang kahinatnan ng tao, no? Sa panahong iyon o sa araw ng na iyon, no? Okay. Sagot, 2 Pedro 3 verse 10. Sinabi diyan, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala, no? Kaya kung ang tao ay hindi lalapit sa Diyos sa araw ng kaligtasan, ang mangyayari pala sa kanya o ang kahinatnan pala niya, siya ay mawawala o parurusahan sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat darating nga ang Panginoon na tulad ng isang magnanakaw. Kaya always dapat natin bantayan ang ating sarili, no? Okay, ang tanong naman, ito yung tanong na maganda, no? Ang mga larawan o imahe ba sa panahon iyon ay maliligtas? Ang tanong, ang mga larawan o imahe maliligtas ba? Maliligtas ba? Kasi ito yung sinasamba ng karamihan na pinapaniwalaan nila na ito yung makakapagligtas sa kanila, no? Ito yung kanilang niluluhuran, nilalakad paano sa ano. Kaya ngayon ang tanong, ang mga larawan o imahe ba ay maliligtas ba? Okay. Isaiah 2:18-20. Sinabi diyan, at mawawala ang lahat ng Diyos-Diyosan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib na bato at sa mga hukay sa lupa upang kanilang matakasan ang puot ni Yahweh at ang kaluwalhatian ng kanyang karangalan kapag siya'y nagbangon upang sindakin ang daigdig. Sa araw na iyon, itatapon nila sa mga daga at paniki ang mga ribultong yari sa ginto at pilak na ginagawa nila upang sambahin, no? Ito pala, pati pala itong mga larawan ay itatapon nila yung kanilang sinasamba, no? Itong mga rebulto
itatapon nila sa pagdating ng araw na iyon. No? Kaya walang kabuluhan pala yung pagsamba ng mga larawan, no? Na kanilang sinasamba. Kaya kailangan natin itong i-share sa kanila habang open pa yung kaligtasan, sapagkat sila ay namulat sa o nadaya ng kaaway, no? Sapagkat sila ay hindi nakakalam, no? Kaya kailangan natin ipamahagi, lalo na po sa ating mga kaibigan, mga importanteng tao, o kahit sa lahat ng tao na ating mga kilala, no? Sapagkat sila ay nadaya lamang. Ngayon ang tanong, ang ginto at pera ay makakaligtas ba? Kasi karamihan ngayon, puro na lang sa pera, no? At sa mga para guminhawa, no? Okay naman yung pera, no? Pero ang tanong, ang ginto at pera ay makakaligtas ba? Okay, Ezekiel 7 verse 19. Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila ay walang maitutulong sa kanila sa araw ng puot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom, no? Ang kanilang gutom. Hindi nila ito makakain. Binagsak sila sa sariling kasamaan, no? Ayun pala, no, na ang pera o ginto ay wala ring kabuluhan ito, no? Kaya kailangan natin itong i-share sa ating mga kapatid o sa ating mga kaibigan na minsan dumadating sa point na lagi na lang pera ng kailangan. Noon, mas nabibigyan pa ng oras ang mga patungkol sa pera, no? Pero anong sabi ng Diyos, no? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you, no? Pero kailangan pa rin natin gumalaw, no? Pero ang point po, hindi po natin pwedeng laging pahalagahan o mas taasan ang halaga ng mga ginto o pera na yan para sa ating pananampalataya o sa kaligtasan na inopen o ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa mga ganyan bagay. Okay. Ngayon ang tanong naman, Brother Noel, sapagkat marami ngayong mananampalataya. Ngayon, ang lahat ba na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakaligtas, no? Sapagkat marami ngayong mga tao na nagtatawag sa Panginoon, no? 41,000 religion, no? Ang nakarehistro, no? Maraming mga tumatawag sa Panginoon, pero ang tanong, ang lahat ba na nagsasabi ng Panginoon ay maliligtas? Anong sabi sa Bible? Matthew 7 verse 21. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, no? Yun lang pala, yung mga tao lang pala na ang makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi po yung lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon, kundi yun lamang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay. Ngayon, ang tanong, Brother Noel, ano ang kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Basahin natin sa Salmo o ang mga awit 40 verse 8. No, 40 verse 8. Sinabi diyan, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking mga puso. No? Dapat po pala, para masunod natin ang kalooban ng Diyos, ay hindi lamang natin itanim sa ating isip, kundi itanim natin sa ating puso. No? Bakit, Brother Noel, kailangan natin itanim sa ating puso? Alam niyo po ba na sinabi diyan sa Matthew 15 verse 8 na sabi diyan, ang bayang ito ay igagalang ako ng kanilang mga labi. O sa ibang translation, sinasamba ako sa pamagitan ng kanilang mga labi.
ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa ibang translation, ngunit, sa ibang translation yan, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. No, kaya, kailangan pala natin na itanim sa kalooban o sa ating puso ang kalooban ng Diyos sa iyong kautusan. Itanim dapat natin sa ating puso. Hindi lamang sa ating mga nguso o sa ating mga isip lamang. Kasi kung sa isip lamang natin itatanim pala, ay nasa isip lang pala natin ang pananampalataya natin sa Diyos. Wala sa puso. Kaya nga sabi ng Diyos, John 14:15, tinanong niya ang lahat ng mga mananampalataya at mga tao, kung iniibig mo ako, tutuparin mo ang mga utos ko. If you love me, keep my commandments. No? Nauna yung love kaysa sa pagsunod. No? If you love me, nauna yung love kaysa sa kautusan. No? Unahin pala natin, ibigin muna siya. No? Ibigin siya at matutupad natin ang kanyang mga utos. No? Okay. Ngayon, ang ating itutotal, no, sapagkat meron akong istorya, no, sapagkat kunti lang ang oras ko, no. Istorya tungkol doon sa anak na gustong makakita ng eroplano. Sabi niya sa kanyang tatay, "Tatay, gusto ko pong makakita ng eroplano." Pagkatapos, sinabi ng tatay, "Sige na." Dinabas ng tatay ang kanyang anak at tinuro sa langit ang eroplano. Sabi ng tatay, "Anak, yun ang eroplano." Sabi ng bata, "Napakaliit naman po, tatay, ng eroplano." Pagkalipas ng ilang oras, dinala ng tatay doon sa airport yung kanyang anak at tinuro yung eroplano. At ang sagot ng bata, "Napakalaki po pala, tatay, ng eroplano." Ganun po ito, no? Kung gaano kalayo ang ating relasyon sa Diyos, ganun din kaliit ang ating paningin sa Kanya. Pero kung gaano kalapit ang ating relasyon sa Diyos, ganun din kalaki ang ating pananampalataya sa Kanya. No? Ganyan po, no? Kaya itong mga salapi, hindi po ito ang makakaligtas o pera at saka itong mga ginto, hindi po itong makakaligtas sa atin. At itong mga Diyos-Diyosan o ang mga nagsasamit na Panginoon, hindi lahat po sila ay maliligtas. Ngunit yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang tanong, brother ni Noel, ano ang payo ng Diyos sa atin ngayon? Ano ang payo ng Diyos sa atin ngayon? Sinabi sa Sipanyas 2 verse 3, atin ang mamadaliin. Okay, manumbalik kayo kay Yahweh. No? Kaya nga sa kanta, balik na igsuon ko. No? Sapagkat minsan nawawala tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga problema na ating nararanasan. No? Kung mahaba lang ang oras ko, marami sana akong paliwanag. Manumbalik kayo kay Yahweh. Sabi dito sa Sipanyas 2 verse 3. Kayong mapagpakumbaba, kayong sumusunod sa kanyang kautusan. Gawin ninyo ang tama at kayo'y magpakumbaba kay Yahweh. Baka sakaling kayo'y maligtas sa parusa ng araw na iyon, no? At sinabi sa Gawa 3:19, no? Kaya nga, ano raw? Sa Sipanyas, manumbalik tayo kay Yahweh. Sapagkat lagi tayong minsan nawawala tayo sa Kanya, kaya dapat lagi tayong manumbalik sa Kanya kung tayo man ay may minsan nawawala, no? Manumbalik tayo. Kaya nga sabi dito sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, no? Magbalik na tayo sa Panginoon at magsisi, no? Sapagkat hindi lang sa pagsampalataya sa kanyang kaligtasan, kundi sa pagsunod sa kalooban niya, no? Sa pamagitan ng ating pagpakita ng gawa at pag-ibig sa kanya, no?
Kaya, na mga kapatid, no, habang may panahon pa, habang bukas pa ang kaligtasan, i-share natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid na ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas, ngayon. Kasi ang tao ay hindi alam kung kailan mawawala, no? Hindi mo alam kung kailan anong mangyayari. At sabi ng Panginoon, hindi pahabain ng Panginoon ang buhay ng tao sapagkat sila ay makalaman, sapagkat tayo ay makalaman. Kaya dapat araw-araw tayo lumapit sa Diyos. No? Hindi lang sumampalataya, dapat tayo na may pag-ibig at mapakita sa ating buhay. No, mga kapatid, okay? Salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay may napulot po tayong aral sa maikling oras at salamat sa Panginoon sa privilege at salamat po sa inyo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon ngayon, bukas at kailan pa man. Amen.